Sa mga bulong-bulungan sa bawat kanto ng Murim, kumakalat ang balita tungkol sa isang mapa, itinuturo nito ang bundok Hayang, kung saan nakatago ang sining ng pakikipaglaban ng pinakadakilang Celestial Chi Master. Ang bawat gaaman sa kapangyarihan ay nag-aabang, habang ang huni ng isang itim na uwak sa himpapawid ay tila nagbababala, ang tahimik na mundo ay malapit ng mabulabog. Isang nakabibinging pagsabog ang nagmula sa aking kinatatayuan. Naramdaman ko ang pagyanig ng bundok kasabay ng paglitaw ng nakasisilaw na liwanag. Sa gitna ng makapal na alikabok at usok, humakbang ako palabas ng madilim na kuwebang naging kulungan ko sa mahabang panahon. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking espada, ang kumikinang nitong talim ang tanging nagbibigay ng liwanag sa aking madilim na anyo. Huminga ako ng malalim, malaya na ako, bulong ko sa sarili. Seryoso ang aking tingin sa abot tanaw. May kailangan akong tapusin, tunungala ako sa langit. Asul pa rin pala ito, katulad ng huling beses na nakita ko ito noong bata pa ako. Isang pait ng nostalgia ang humaplo sa akin. Sino nga ba ako bago ang impyernong ito? Malabo ang lahat, maliban sa isang mithiin paghihiganti. Naalala ko ang malamig na mata ng matandang iyon. 10 taong gulang pa lamang ako noon, isa sa 100 batang pananggapkuan ng dakilang tadhana. Pagkalipas ng 10 taon, kailangan ninyong iligtas ang mundo, wika ng Celestial Chi Master. Ang kanyang mga utos ay batas, at kaming mga bata ay walang nagawa kundi sumunod sa kanyang malalamig na titig. Nagsimula ang lahat sa paghinga, ang pagsipsip ng celestial at terrestrial na enerhiya. 3 taon kaming nagpakadalubhasa sa Free Power Sword Art. Sabi ng Master, magiging mga martial god kami. Pinaasa niya kami, ipinasok kami sa isang pinto upang di umano'y magsanay ng malaya, ngunit ang tumambad sa amin ay isang bitag. Ang kuweba ay hindi santuwaryo, ito ay isang lisyang espasyo na puno ng nakamamatay na hamog at baluktot na enerhiya. Ang matanda ay hindi guro, siya ay isang demonyo. Hindi ko malilimutan ang unang pagsugod ng mga halimaw, mga kalansay, demonyong hayop, at ang higanting ahas na tila galing sa pusod ng impyerno. Kunin niyo ang inyong mga espada, sigaw ng isa sa mga kasama ko. Hindi ako nag-atubili. Araw-araw ay naging bangungot ng pagpatay para lamang mabuhay. Isa-isang naligas ang aking mga kaibigan. Sa huli, ako na lang ang natira. Nakita ko ang huling kaibigang nagagaw buhay. Mabuhay ka, anuman ang mangyari, pakiusap niya. Narating ko ang isang mataong lungsod. Ang ingay at gulo ng mga tao ay bago sa aking pandinig. Pumasok ako sa isang taberna, bitbit ang aking espada na walang kaluban. Naramdaman ko ang mga titig ng mga tao, lalo na ang isang grupo ng mga aristokrates sa gilid. Isang babaeng nagngangalang Josiolion at ang kanyang kapatid na si Joey nang tila kanina pa nagmamasid sa akin. Narinig ko ang bulungan nila tungkol sa kakaiba kong aura at sa kalidad ng aking sandata, ngunit wala akong pakialam. Gutom na ako, inilapag sa harap ko ang isang mangkok ng noodles. Natigilan ako, gaano na ba katagal mula nang makakita ako ng tunay na pagkain? Sa unang subo, tila bumalik ang lasa ng buhay sa aking dila. Kay sarap, ngunit ang kasarapan ay napalitan ng gulat ng hingi ng waiter ang bayad. 5 pon, aniya, napakurap ako, wala akong pera, sa loob ng kuwebang iyon, walang halaga ang salapi. Nagalit ang waiter at nagsabing ang aking espada ang aking ibayad. Hindi mo ito pwedeng kunin, mariin kong sabi. Ang espadang ito ay hindi lang bakal, ito ang buhay ng aking kaibigan. Sumigaw ang waiter at dahil sa nangyari ang ibang customer ay nabakling ang tingin sa amin. Bago pa man mauwi sa gulo, isang malambot na tinig ang namagitan. Si Siolion, binayaran niya ang aking kinain at pinakalma ang sitwasyon. Nagkatinginan kami, may kakaiba sa kanyang ngiti. Hindi ko alam kung paano magpasalamat, nakalimutan ko na kung paano makipagkapwa-tao. Tumalikod ako at lumabas ng taberna nang walang imik. Narinig ko pa ang pagsabi ni Join na wala raw akong utang na loob, ngunit hindi ko na sila nilingan. Habang naglalakad palayo si Hayangwo, hindi maalis ni Solyon ang tingin sa kanya, alam ng dalaga na ang sandatang dala ng lalaki ay isang tanyag na espada na maaaring pag-intersen ng iba, lalo na't wala itong kaluban. Nagpa siya si Solyon na sundan ng misteryosong lalaki, samantala, ilang kanto ang layo, bahagyang napangiti si Hayangwo habang naglalakad, sa loob-loob niya, may kaunting pagsisisi siyang naramdaman, dahil sa pagbayad ni Joe Solyon ng kinain niya sana ay nagapasalamat man lang siya. Habang naglalakad ako sa labas, hindi ko batid ang ingay sa loob ng Drunken Clouds Pavilion. Doon, nagtitipon ang mga mandirigma ng Murim Alliance. Ramdam ang kaba at excitement sa kanilang mga boses dahil sa balitang ang pinuno mismo ng alyansa ang kikilos. Nabanggit ng matandang si Sima ang pangalang nagpapakulo ng dugo ko, si Qian Giha. Ayon sa kanila, siya ang pinakadakilang, eccentric, na may sining ng lightning shadow blade. Pinag-uusapan nila ang alamat, kung paano niya ginawang master ang isang lagalag sa loob ng 3 taon, na kalaunan ay naging kaaway ng mundo. Ngayong lumitaw ang mapa ng kanyang mga teknik sa Joe Mansion, ang buong Murim ay parang mga asong nag-aagawan sa buto. Sa isang sulok ng pavilion, nagtatalo ang magkapatid. Pinagbabawalan ni Joey ang kanyang kapatid na babae,
tinawag akong bastos at walang modo ng kanyang kapatid. Pinilit ng dalagang ipagtanggol ako, ngunit sa huli, wala siyang nagawa kundi manahimik ng kampihan ni si Machol ang kanyang kapatid. Mananatili siya sa ilalim ng proteksyon ng alyansa, malayo sa landas na tinatahak ko. Naglalakad ako sa mataong kalye ng Tianga, pinagmamasdan ng buhay na ipinagkait sa akin ng mahabang panahon. Nakikita ko ang dalawang tao na nag-uusap at nagtatawaran. Sa kabilang kanto, isang lalaki ang tumutugtog ng pluta, ang musika ay tila haplos sa pusong pagod. Napatigil ako nang makakita ako ng isang ina na binibilan ng regalo ang kanyang anak. Ang ngiti ng bata, sakit. Bigla kong naalala si Aksegi. Tumakas tayo, Hayong-woo, gawin natin ang lahat ng hindi natin nagawa noon, sabi niya sa akin noon. Gusto niyang bisitahin ko ang ama niya, pero sabi ko, siya dapat ang gumawa noon. Pero sa loob ng madilim na kuwebang iyon, nang sumalakay ang halimaw, hindi ako nakakilos agad. Tumalon si Aksegi sa harap ko. Sinalo niya ang kamatayan na dapat ay para sa akin. Habang naglalaho ang kanyang katawan sa isang maliwanag, naiwan akong mag-isa. 79 na kaibigan ang ibinuwis ang buhay para sa kalayaan ko. Tumangala ako sa buwan at muling nanumpa, Qiangiha, sisingilan kita. Bumalik ako sa tavern, umaasang makikita ko ang dalaga para man lang magpasalamat. Pagsilip ko sa pinto ay nakita ko siya ngunit. Narinig ko ang usap-usapan tungkol sa Mount Haiyang. Mula sa malayo, nakita ko ang isang malaking grupo ng mga mandirigma. Nakita ko siya, ang dalaga, kasama sa hanay. Bakit sila papunta roon? Iyon ang kuwebang kapapanggalingan ko lang. Palihim ko silang sinundan hanggang sa paanan ng bundok, pinapanatili ang distansya habang nagmamasid sa dilim. Habang nagpapahinga ang alyansa, biglang nabasag ang katahimikan. Sumalakay ang mga tauhan ng Green Forest sa pamumuno ng Blood-Eating Demon. Napakabilis ng pangyayari, maging ang mga miyembro ng demonic cult ay tila nakihalo na rin sa gulo. Nakita ko ang pagbagsak ng mga tauhan ng alyansa, ang lupa ay nagsimulang madilig ng dugo. Nag-aagawan sila para sa mapang hindi naman nila lubos na nauunawaan. Nang marinig ko ang pangalan ni Qiangiha mula sa pangungutya ng mga taga-Green Forest, tila may sumabog sa loob ko. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Binasag ko ang isang dambuhalang bato at buong lakas na inihagis ito sa gitna nila. Lumitaw ako sa gitna ng labanan, ang aking enerhiya ay tila isang whirlwind na nagpatalsak sa lahat ng nakapaligid sa akin. Nabaling ang lahat ng atensyon sa akin. Gulat at takot ang nakita ko sa kanilang mga mata. Malamig akong tumingin sa pinuno ng alyansa. Nasaan si Chien? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng pait. Nagpasalamat siya sa pagligtas ko sa kanila, ngunit ang sumunod niyang sinabi ay tila isang malakas na sampal sa akin. Si Qiangiha ay pumanaw na 10 taon na ang nakararaan. Napatigil ang mundo ko. Patay na. Paano ko sisingilan ang utang na dugo? Kung ang taong dapat magbayad ay matagal nang wala. Nanigas ang buong katawan ko. Parang huminto ang tibok ng puso ko sa narinig na balita. Wala na. Patay na ang Celestial Q-Master. Hindi maaari. Paano ang hustisyang ipinangako ko sa aking mga kaibigan? Paano ang kabayarang dapat niyang pagbayaran para sa mga buhay na ninakaw niya? Ang salitang, wala na, ay paulit-ulit na umalangaw sa isipan ko, tila isang sumpa. Naramdaman ko ang isang pamilyar ngunit nakakatakot na enerhiya na bumubukal mula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Isang madilim at berdeng aura. Ang Kai Void, hindi ko na malayang umaapaw na pala ang enerhiyang ito mula sa akin. Nakita ko ang takot at kalituhan sa mga mata ng mga mandirigma ng alyansa. Ramdam ko ang kanilang pangangatag, ang kawalan na dala ng aking chi ay tila humihigop sa kanilang lakas. Tiniis ko ang impyernong lugar na iyon para lamang sa paghihiganti, ngunit ngayon, wala na ang aking target. Naririnig ko ang sigaw ng aking mga kaibigan sa aking alaala, nagmamakaawa ng katarungang tila ipinagkait na ng tadhana. Ayos lang ba kayo? Biglang bumalik ang ulirat ko, napansin ko ang kanilang gulat nang agad na hamupa ang aking aura, tumingin ako kay Solyon, ang dalagang nagpakita sa akin ng kabutihan, sa gitna ng aking gulo, isang alaala ang sumagi sa akin, ang aking kaibigan, duguan, iniabot sa akin ang kanyang espada. Mabuhay ka, Hayong-woo, mabuhay ka sa anumang paraan, kung wala na ang Celestial Master, mayroon pa akong isang misyon. Ang hanapin ang kanilang mga pamilya, iyon ang bagong layunin ko. Ang mga mandirigma ay nakahinga ng maluwag nang mawala ang bigat ng Chi of the Void, ang pinuno ng alyansa ay nanatiling mapagmasid, tinitimbang ang panganib na dala ng binata, alam niyang sa isang iglap lang ay napatumba nito ang dalawang sekta, mas mabuting manatili siya sa panig natin kaysa maging kaaway, bulong niya sa sarili bago nagpasyang lapitan ng binata nang may pilit ng ngiti. Lumingon sa akin si Solyon at ang kanyang kasama, nakiusap ang dalaga sa matandang lalaki na isama ko sa kanilang paglalakbay. Magtrabaho ka sa aming escort agency, alok ng matanda. Agency? Tanong ko, napakunot ang noo ko. Ano yun? Nagtawanan ng ilang mandirigma. Tinatawag akong mangmang na taga-bundok. Nang pabulong, ipinaliwanag ni Solyon na ito ay isang negosyo na nagpoprotekta sa mga kalakal at tao. Tinanggap ko ang alok, hindi dahil sa pera,
kundi dahil ito ang paraan para makagalaw ako sa rehiyong ito. Habang nag-uusap ang grupo, dalawang mandirigma ang nakatitig sa asul na aurang nagmumula sa espada ni Hayangwo. Sayang ang sandatang iyan sa kamay ng isang taong bundok. Anya ng isa, nagpalitan sila ng makahulugang ngiti, plano nilang agawin ang espada sa oras na makatuntong sila sa Mount Hengshan. Narating namin ang paanan ng Mount Hengshan, ang paligid dito ay malamig at puno ng misteryo, habang ang iba ay abala sa paghanap ng kuweba para sa secret manual, nanatili akong tahimik, nakikita ko ang kanilang pagkabigo, ni hindi nila makita ang pasukan, hukayin na lang kaya natin, mungkahi ng isa, na agad namang sinalungat ng iba, pumikit ako at nag-concentrate, ramdam ko ang daloy ng enerhiya sa bundok na ito, alam ko kung nasaan ang pasukan, tumakbo ako at buong liksi na umakyat sa matarik na bahagi ng bundok, na tila mga hagdan lamang ang mga bato para sa akin, huminto ako sa harap ng isang tumpok ng mga bato, narito ang pasukan, sabi ko sa kanila nang makarating sila sa itaas. Paano mo nalaman? Gulat na tanong ng pinuno, dito ako dating nakatira, maikli kong sagot, nakita ko ang pagkamangha sa mga mata ni Solyon, habang ang iba ay lalo lang akong minalit, humarap ako sa pinuno at sa kanyang estratehista, wala kayong makikitang mahalaga sa loob, babala ko, ang tanging nandoon ay kadiliman at mga alaala ng mga pumanaw, ngunit hindi sila nakinig, pumasok sila sa kuweba ng may kasabikan, iniwan ako sa labas, lalapitan sana ako ni Solyon nang bigla siyang hatakin ng isang mandirigma, masama ang tingin nito sa akin, siguradong especially iya ka ng Green Forest, at ang espadang yan, ibigay mo sa amin kung gusto mong patunayan na inosente ka, hinawakan ko ng mahigpit ang aking sandata, ang pamilyar na bigat nito ay nagpapaalala sa akin ng aking pangako, inuutusan mo ba akong ibigay ito? Tanong ko sa mahinaong tono, ngunit may talam, kung nakuha mo ang mensahe, ibigay mo na, sigaw niya. Tumingin ako sa kanya ng diretso, ipinagkatiwala ito sa akin ng isang kaibigan, hindi ko ito ibibigay kahit kanino, kahit sa iyo. Nararamdaman ko ang bawat yabag nila sa tuyong lupa habang pinalilibutan nila ako. Dalawa silang mandirigma, puno ng yabang ang mga mukha, pilit akong tinatakot sa gilid ng bundok na ito. Ngumisi ang isa, tila naniniwalang madali niya akong mapatutumba para makuha ang aking sandata. Sa malayo, nakita ko ang batang si Seolyo na akmang sasaklolo, ngunit mabilis siyang pinigilan ng kanyang kapatid. Nanatili akong kalmado, ipinikit ko ang aking mga mata, hinahayaan ang aking pandama na iguhit ang bawat anggulo ng kanilang pagkilos. Pagdilat ko, tanging talas na lamang ng focus ang natitira. Handa na ako, sabay silang sumugod, isa sa harap, isa sa likod. Isang klasikong double attack upang ikulong ako. Sa isang iglap, yumuko ako ng mabilis, hinahayaan ang kanilang momentum na maging sarili nilang kalaban. Nagulat sila sa bilis ko, bago pa man sila makabawi, nalantad na sila sa aking ganti. Ibigay mo ang espada kung ayaw mong masaktan. Sigaw ng isa, desperadong itago ang kanyang takot. Hinawakan ko ang hawakan ng aking sandata. Naramdaman ko ang pamilyar na kuryente ng lilang enerhiya sa aking mga mata. Habang ang isang malakas na aura ay nagsimulang bumalot sa aking buong pagkatao. Isang boses na puno ng awtoridad ang bumasag sa tensyon. Hinto, napahinto ang dalawa, nanginginig habang binabanggit ang titulo ng Alliance Leader. Lumabas ang pinuno mula sa dilim ng kuweba, kasunod ang kanyang mga tauhan na may madidilim na ekspresyon. May hinahanap sila, ang tinatawag nilang, lihim na sandata, ni Chiang Giha. Ngunit sa galit na tono, iniutos ng pinuno ang pag-address. Bago umalis, binigyan ako ng dalawang mandirigma ng masamang tingin. Sinuwerte ka lang ngayon, bulong nila. Ngunit alam nating pareho na hindi swerte ang nagligtas sa kanila. Ayos ka lang ba? Tanong ni Seolyon, puno ng pag-aalala. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin sa ayos, sagot ko. Para sa akin, ang laban ay bahagi lang ng pag-iral. Ngumiti siya at nagpakilala bilang si Jo Seolyon Henan. Dan Hayongwo, maikli kong sagot. Nakita ko ang pagkamangha sa kanyang mga mata nang marinig ang pangalan ko. Kailangan na nating bumalik sa lungsod, wika ko. Tapos na ang pakikipagsapalaran ng Murem Alliance dito, isang bigong paghahanap. Habang naghahanda si Dan sa paglalakbay, ang lungsod ng Wuhan ay naging pugad ng kaguluhan, ang chismis ay parang apoy na kumalat, nahanap na raw ng Murem Alliance ang lihim na sandata at gagamitin ito upang sakupin ang mundo. Sa loob ng kanilang himpilan, hindi may pinta ang mukha ng pinuno, galit niyang hinampas ang mesa, walang sino man ang naniniwalang lumabas sila sa kuweba ng walang dala, ipinakita niya ang isang kahoy na kahon at isang sulat mula kay Chon Gija. Ang tanging alaala mula sa loob, isang matanda ang nagbasa sa nilalaman ng sulat, binanggit doon ang Blue Demon Child, na nagnanais maghasik ng dilim, ang tanging panlaban ay ang 100 mandirigmang nilikha ng Celestial Q Master, na makokontrol lamang gamit ang yin-yang parasite. Nang buksan nila ang kahon, lumabas ang isang mahiwagang usok at isang kumikinang na bola, nagkaroon ng hinala ang pinuno at ang strategist, baka raw setup ito ng pamilyang Joe na nagbigay ng mapa, isang especially iya ang agad na ipinadala upang bantayan ang bawat kilos ng pamilya. Namangha ako sa laki ng mansyon ng pamilyang Joe pagdating namin. Pasensya na, Dan, hindi kita naibilhan ng sheath para sa espada mo. Paumanhin ni Seolyon, tumingin ako sa aking sandata, hindi kailangan ng aking espada ng kaluban,
Paliwanag ko, walang anumang materyales ang makatatagal sa lakas ng enerhiya nito, ngunit sa sandaling yon, isang alaala ang sumagi sa isip ko, isang kaibigang nagmakaawa at humingi ng tawad bago mamatay. Hindi ko maintindihan kung bakit, lumingon ako kay Solyo nang may seryosong tingin, huwag na huwag kang hihingi ng paumanhin sa akin ng ganoon muli. Dinala ko ng direktor sa Henan Escort Agency upang magtrabaho bilang isang porter. Doon, sinalubong ako ng isang lalaking nagngangalang Jong Chil. Sinubukan niya akong sindakan sa kanyang tikas at yabang. Nang insultuhan ko ang kanyang pangangatawan, nag-init ang paligid. Galit na lumapit ang ibang mga trabahador. Naramdaman ko ang pagbalot ng madilim na aura sa aking katawan. Habang tinititigan ko si Jong Chil, isa lang ang pumasok sa isip ko. Dapat ko na bang tapusin ang taong ito ngayon din? Nanlaki ang mga mata ng maskuladong lalaki, nakatitig sa puluhan ng aking espada. Isang porter, may dalang sandata. Singgal niya, ang boses ay puno ng huwad na awtoridad. Ibigay mo sa akin yan. Walang puwang ang isang gaya mo sa ganyang klaseng armas. Sinalubong ko ang kanyang tingin ng may malamig at kalmadong mga mata. Hindi ko maibibigay sa iyo ang espadang ito, maikli kong sagot. Hindi ko itinaas ang aking boses. Ngunit hinayaan kong umalingkaso ang aking pamatay na hangarin, isang bahagi ng nakamamatay na katahimikang na perpekto ko sa dilim. Tila naging malutong ang hangin sa pagitan namin. Pinanood ko ang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha habang isang pisikal na panginginig ang tila gumapang sa kanyang gulugod. Napaatras siya, ang kanyang kayabangan ay nauwi sa isang mabuhay ng ngiwi. G. Gabi na, nauutol niyang sabi, tumitingin sa kung saan-saan maliban sa aking mga mata. Dapat na tayong tumigil muna. Pinanood ko siyang lumayo. Nagiging gawin na ito, tila dumarami ang mga taong nagkakainteres sa aking bakal kamakailan. Sa likuran niya, nagtawanan ang ibang mga trabahador, kinukutsa siya dahil natakot siya sa isang baguhan. Namumula sa hiya, sinigawan niya silang lahat na tumahimik at maghanda na sa pagtulog. Magandang gabi, sabi ko sa grupo, bumalik ang aking boses sa likas nitong kapanatagan. Matulog kayo ng mahimbing, sumunod ka sa akin, asak ng mamang maskulado, bagaman pinanatili niya ang distansya. Doon ang tulugan natin. Habang sumusunod ako, nararamdaman ko ang init ng kanyang puot. Tahimik siya, ngunit maingay ang kanyang isip sa panunumpa ng paghihiganti. Naniniwala siyang kung wala ang pirasong ito ng bakal, wala akong silbi. Ang silid ay puno ng tunog ng mabibigat na paghinga at ritmong hilik. Hindi ako humiga, nanatili akong nakatayo sa sulok, dahan-daang ipinikit ang aking mga mata habang pinapaikot ang aking protektibong enerhiya, internal energy. Isang gawi ito na nagmula sa pangangailangan. Sa mga kuweba, ang paghiga ay katumbas ng kamatayan. Upang mabuhay, kailangang maging kuta ang iyong katawan, kahit sa pagtulog. Isang mabigat na presensya ang lumapit. Hindi ko kailangan ng mga mata upang makita siya. Naramdaman ko ang paggalaw ng hangin habang gumagapang ang maskuladong lalaki sa dilim, hinahanap ang aking pwesto. Pak! Kumilos ang kamay ko sa bugzo ng instinto, isang malakas na sampal na nagpatalsik sa kanya sa hangin. Bumagsak siya sa sahig, hawak ang kanyang mukha. Tuliro ang tingin na tila ba nakabangga siya sa isang matigas na haligi. Nang tumingala siya, nakita niya ako. Nakatayo ako ng walang kagalaw-galaw, nakapikit ang mga mata, tila nasa malalim at nakatayong pagtulog. Natigilan siya, pidyo ang hininga sa gulat. Ngunit, dinaig ng kasakiman ang kanyang takot. Iniunat niya ang kanyang kamay, nanginginig ang mga daliri habang papalapit sa aking espada. Biglang bumukas ang aking mga mata. Isang makapangyarihang asul na liwanag ang bumalot sa madilim na silid. Nanigas ang lalaki, paralisado ng isang nakamamatay na pressure na hindi pa niya naramdaman kailanman. Sa kanyang balintataw, nakita niya akong bumunot, isang kislap ng kumikinang na bakal, isang nakamamatay na hiwa na direkta sa kanyang leeg. Napasigaw siya, isang tunog ng purong takot, nagmamakaawa para sa kanyang buhay habang bumabagsak pa atros. Ngunit hindi ako kumilos. Ang espada ay nasa loob pa rin ng kaluban. Reaksyon lang iyon sa multo ng sarili niyang kamatayan, isang halusinasyon na likha ng aking umaapaw na enerhiya. Isang alaala ang naglaro sa aking isipan, ang kuweba, ang walang katapusang gutom. Ang pagbabala sa isang kaibigan na kumain ng mabilis dahil ang mga kaaway ay nasa bungad na ng lagusan. Ang pagiging mapagmatsyag ay hindi isang pagpipilian, ito ay bahagi na ng aking pagkatao. Sumikat ang araw, at sa wakas ay naglabas ako ng malalim na hininga, nagising mula sa aking pagkakaidlip. Naroon pa rin ang lalaki sa sahig, nakatitig sa akin ng may mukha ng purong sindik. Sinubukan niyang magsalita, ngunit puro yuto lang ang lumabas. Bigla siyang nagpakawala ng isang prantikong sigaw at mabilis na lumabas ng silid. Napailing ako, talagang naguguluhan. Isang trabahador ang dumating agad, sumisigaw na lumabas na ang lahat sa courtyard. Sa labas, nagkalat ang mabibigat na kahoy na kahon at mga kariton. Mukhang nakakapagod ang trabaho. Itaas ko ang aking kamay, itinuon ang aking internal energy. Sa isang iglap, ilang malalaking kahon ang lumutang na tila walang bigat. Tumalon ako. Ang aking mga bota ay lamanding sa isang lumulutang na kahon, at sa pamamagitan ng sunod-sunod na tumpak at maindayog na sipa.
Pinatalsik ko ang mga kahon sa hangin. Sa loob ng ilang segundo, perpekto na silang nakasalansan sa isang mataas na tore. Ganito ba ang paggawa nito? Tanong ko, mukhang madali lang naman. Kaya ko nang tapusin ang iba ng mag-isa. Nakatayo ang mga trabahador na parang mga estatwa, laglag ang mga panga. Habang ang iba ay nakatingin ng may paghanga. Napansin ko ang dalawang lalaking nagbubulungan sa sulok, nanlilisik ang mga mata sa inggit. Hindi siya ordinaryong tao, bulong ng isa. Mananakaw niya ang lahat ng trabaho natin. Kuya, ang boses ay mahiyain, nag-aalangan. Lumingon ako at nakita si Seolyon na nakatayo sa courtyard. Mukhang hindi siya nakatulog, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa bigat ng huli naming pag-uusap. Napansin ko na lang na sinusundan na pala kita, pag-amin niya, maliit ang boses. Tinanong niya kung komportable ba ako sa pagtatrabaho bilang porter. Ang kanyang kaba ay naging dahilan ng kanyang pagdaldol tungkol sa aking mga gusto at ayaw. Gusto ko ng kapayapaan, sabi ko sa kanya, habang pinagmamasdan ng liwanag ng umaga sa mga bato. At ayaw ko kapag ang kapayapaang iyon ay nagugulo. Tiningnan ko siya, pinalambot ang aking tono. Ayaw ko ring makarinig ng sorry mula sa kaibigan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, isang tapat at maningning na ngiti. Naintindihan niya na tinawag ko siyang kaibigan. Pangako, hindi ko na uulitin yun, bulong niya. Ngunit ang sandaling yun ay nagambala ng ritmong dagandong ng mga kabayo. Isang lalaking nakasakay sa kabayo, si Pang Chilyang, ang pumasok sa courtyard ng may mapagmataas na porma. Nagbigay siya ng papuri kay Seolyon na tila ba inaangkin niya ito, at ipinaliwanag na naroon siya para sa isang misyon mula sa Merm Alliance. Ang kapayapaang hinahangad ko ay muli nang nagkakapira-piraso. Habang sumisikat ang araw sa ahensya, may kadilimang namumuo sa isang malayo at walang pangalang lugar. Isang natitirang mandirigma ang nakaluhod, nanginginig, sa harap ng isang aninong nababalot ng isang masama at mapulang aura. Ang buong unit na may 30 tao, nabulunan ang nakaligtas. Naubos. Hindi ko nalaman kung sino ang may gawa. Isang tao lang siya. Ang figure sa dilim ay hindi kumilos, ngunit ang hangin ay nagsimulang mag-vibrate sa isang madilim at maduraj na kapangyarihan. Sa isang casual na kaway ng kamay, nagpakawala ang kontrabida ng isang bugzo ng mapulang enerhiya na nagpatalsak sa mga nakapaligid na mandirigma na parang mga tuyong dahon. Durog na ang kanilang mga katawan bago pa man sila tumama sa lupa. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kadiliman. Gumawa si Chiengihan ng 100 halimaw, bulong ng kontrabida, habang tumitindi ang mapulang liwanag. Sa tingin ko, oras na para subukan sila. Ang mundo ay malapit ng damanak ang dugo, at ang tahimik kong buhay bilang porter ay malapit na ring magwakas. Sa ilalim ng langit na kasingkulay ng ube, nababalot ng lagim ang isang madilim na fortress sa gitna ng kabundukan, naroon ang isang lalaki, mahigpit ang yakap sa kanyang sugatang kasamahan, isang biktima ng hindi inaasahang pag-atake ng kaaway, dumadagundong ang boses ng kanilang pinuno, puno ng puot at pagbabanta, imbestigahan ng bawat isa na sumama sa Merm Alliance sa bundok. Utos niya, sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ramdamang sumpa, hindi siya titigil hanggat hindi niya napananagot ang may sala sa likod ng trahedyang ito. Nagsimula ang umaga sa agency ng may kakaibang timpla. Habang nakatayo ako, ramdam ko ang titig ng mga tao. Napansin ko ang batang si Seolyon sa courtyard, baka sa kanyang mukha ang pag-aalala na tila may malalim siyang iniisip. Sa hindi kalayuan, narinig ko ang boses ng isang lalaking nagngangalang Paeng Cholyong. Pinupuri niya ang kagandahan ni Seolyon, ngunit mabilis na nagbago ang kanyang tono nang mapadako ang tingin niya sa akin. Bakit nandito na naman ang kakaibang lalaking yan sa tabi ng magandang dalaga? Osek niya, pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa, puno ng pangungot siya. Isang porter na may dalang espada. Nakakatawa, hindi ko siya pinansin. Para sa akin, ang espada ay hindi palamuti, ito ay bahagi ng aking pagkatao. Huwag kang makialam, babala ng dalagang nasa tabi ko kay Paeng Cholyong. Kinakatawa ng unit na ito ang alyansa. Mukhang nairita si Paeng Cholyong nang tawagin siyang, kuya, ng dalaga, isang paggalang na tila hindi niya matanggap. Habang nagtatalo sila, may isang lalaking lumapit sa akin. Diretso ang kanyang tingin. Ikaw ba si Dan Hayong-woo? Tanong niya. Ako nga, sagot ko habang mahigpit ang hawak sa aking espada. Nakita ko ang bahagyang pagkislap ng pag-aalala sa mga mata ng dalaga, ngunit nanatili akong kalmado. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Hang Payo. Naroon daw siya para sanayin ako para sa isang misyon. Bago pa lang siya sa trabaho, isasabak niyo na agad. Gulat na tanong ng dalaga. Sumingit ako sa usapan. Bahagi ng trabaho ng isang porter ang sumama sa mga escort mission. Inamin ko sa kanila na wala akong ideya kung ano ang hitsura ng misyong iyon, pero may isang bagay akong tiniyak sa kanila. Hinding-hindi ko isusuko ang espada ko. Tinuwanan ako ng vice leader. Anong gagawin mo kung masisante ka? Hindi ko sila sinagot. Wala akong maramdamang takot o inis sa kanilang mga pang-iinsulto. Tumalikod ako at sumunod sa aking superior nang hindi lumingon. Sayang lang ang oras sa pakikipagtalo.
Dinala ako sa isang silid kung saan inutusan ng direktor ang isang lalaking nagngangalang Hang Payo na turuan ako. Halatang ayaw ni Hang Payo sa gawain. Bakit kailangan ko pang turuan ang matandang ito? Reklamo niya. Tinanong niya ako kung anong teknik ang alam ko. Nag-e-ensayo ako ng 3-power sword technique, simpleng sagot ko. Nakatira ako sa bundok ng mag-isa, kaya alam kong tingin nila sa akin ay kakaiba. Humagalpak siya ng tawa. Baguhan, sabi niya sabay pikitin ang kanyang combat stance. Para sa kanya, mukha akong paslit sa mundo ng pakikipaglaban. Pero sa paningin ko, puno ng butas ang kanyang forma. Ipakita mo ang galing mo. Hamon ni Hang Payo. Tiningnan ko siya ng malamig. Gusto mo bang ma-eliminate? Tanong ko. Nagulat siya pero iginiit niyang gusto lang niyang masukat ang galing ko. Ako ang mas malakas, babala ko sa kanya. Habang naghahanda ako, kinalma ko ang aking hininga. Kailangan kong kontrolin ang lakas ko, ayaw ko siyang mapatay sa isang simpleng ensayo. Sumugod siya, mabilis, tumpak, at puno ng kumpiyansa. Ngunit sa isang iglap, bahagya lang akong gumalaw para umiwas. Hinugot ko ang aking espada at pinalabas ang asul na electric aura. Isang malakas na beam ng enerhiya ang pinakawalan ko. Tumalsik siya, binitawan niya ang kanyang espada habang nakatingin sa akin na tila nakakita ng halimaw. Mula noon, nagbago ang turing sa akin ni Hang Payo. Napagtanto niyang isa akong Supreme Master. Pinatuloy niya ako sa bahay niya para turuan tungkol sa normal na mundo. Minsan, nagugulat siya kapag nakikita niya akong natutulog ng nakatayo. Huwag kang basta-basta maghuhubad ng damit o pantalon sa gitna ng courtyard. Sigaw niya sa akin isang araw. Marami pa pala akong dapat matutunan sa mga taong ito. Habang seryoso sa pagsasanay si Dan Hyangwoo, may mga matang nagmamasid mula sa dilim, isang babaeng especially iya ang nakatitig sa bawat galaw niya, dala ang utos ng Alliance Leader, manmana ng pamilyang Joe kung may kinalaman sila sa pag-atake sa bundok, sa lahat ng naroon, tanging ang, kakaibang Porter, na ito ang nakakuha ng kanyang atensyon, dumating ang araw ng misyon, sa pagsikat ng araw, handa na ang mga kabayo at karwahe, ang buhay ni Hyangwoo ay nagsimula na, simula na ng kanyang unang escort mission. Sa loob ng opisina ng pinuno ng pamilyang Joe, seryoso ang usapan. Kasama ang pinuno ng alyansa, hinarap nila ang mga bagong dating na sina Namgang Jin, ang Sword Dragon, Paeng Cholyong, ang Blade Dragon, at ang kanyang kapatid na si Paeng Miryong. Habang nagpapalitan ng papuri ang mga matatanda, isang lihim na plano ang nabubuo. Sa tingin ng pinuno ng pamilyang Joe, ang dalaga ay isang mainam na kapareha para sa kanyang anak. Ngunit ang magkapatid ay may ibang pakay, naroon sila bilang mga especially iya upang imbestigahan ang koneksyon ng pamilya Joe sa naganap na pag-atake sa bundok. Kahit kami ay may lihim na misyon, napansin ni Paeng Miryong na ang kanyang kapatid ay hindi makapokus. Nakatingin ito kay Yang Joe Seolyon na seryosong nagsasanay ng espada sa labas. Ngunit may mas masakit na katotohanan, ang dalagang hinahangaan ni Paeng Cholyong ay hindi sa kanya nakatingin, kundi sa isang hamak na porter. Minata ito ni Paeng Cholyong. Sabay sabing wala siyang dapat ikatakot sa isang random guy na aalis din naman para sa isang buwang misyon. Nakaharap ako sa mesa at wala akong ibang nakikita kundi ang pagkain. Gamit ang aking mga chopsticks, dahan-dahan kong itinaas ang isang piraso ng karne. Sa sandaling malasahan ko ito, parang tumigil ang mundo sa sarap. Mula nang lumabas ako sa mundong ito, ang pagkain ng nilutong pagkain ang pinakakapana-panabik na sandali para sa akin. Narinig kong nagsalita si Hang Payo. Sabi niya, para daw akong gumagawa ng isang banal na ritual sa paraan ng pagkain ko. Sinabi rin niya na ang destinasyon namin ay Sichuan at ang kliyente namin ay ang makapangyarihang pamilyang Tang. Hindi ko sila masyadong pinapansin, mas mahalaga sa akin ang bawat subo kaysa sa kung gaano kayaman ang mga Tang na yan. Habang ninanamnam ko ang huling bahagi ng aking pagkain, naramdaman ko ang matalas na titig ng isang matanda, si Elder Tang Ho Guan. Kanina lang ay may pinitik siyang paru-paro sa hangin gamit ang isang malakas na enerhiya. Ramdam ko ang kanyang mga mata na tila nag-iskan sa aming mga porter. Alam kong may hinahanap siyang kakaibang aura. Nanatili lang akong tahimik at patuloy na kumain, hanggang sa itinoon niya ang kanyang pansin sa aming pinuno na si Mayak. Mukhang nakumbinsi siyang ang lakas na naramdaman niya ay mula sa leader namin, hindi sa akin. Mabuti na rin yun. Alis na tayo, sigaw ng aming pinuno. Sabi nila, kailangan naming makarating sa Sichuan sa loob ng 1.5 buwan. Mabilis ang trademark namin, kaya ang mga karwahe ay humaharurot. Nagbabala ang kaibigan ko, huwag kang maiiwan, kundi sisibakan ka ni Mayak. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang ibig nilang sabihin sa maiiwan. Para sa akin, ang bilis ng takbo namin ay parang isang relax na paglalakad lang sa parke.
Habang ang iba ay hapong-hapo na at halos malagutan ng hininga sa pagtakbo kasabay ng mga kabayo, ako ay kalmado lang. Pagdating ng gabi, natutulog ako ng nakatayo para makapagpahinga habang patuloy ang aming paglalakbay. Nasa kalagitnaan kami ng kagubatan nang biglang may humadyabis na sibat na may asul na liwanag. Mabilis itong nasalag ng aming pinuno. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga madungis at mukhang mapanganib na lalaki, ang mga bandido ng Green Forest. Nag-alok ng barya ang aming pinuno bilang fall fee, pero ang kalbong leader nila ay dinurog lang ang pera sa kamay niya. Hindi namin kailangan ng barya. Ibigay niyo ang lahat ng kargamento. Sigaw niya. Sa isang iglap, tumalon ang kalbong bandido at mabilis na umatake sa aming pinuno. Napatingin ako, mukhang magugulo ang hapon ko at baka maantala ang susunod kong kain. Gimbal ang kaibigan ng bida. Sa isang iglap, ang katahimikan ng kagubatan ay napalitan ng takot. Isang bandido ang sumugod, dala ang matinding hanggaring pumatay, diretso sa pinuno ng escort na nasa ibabaw ng kabayo. Kahit pilit na hamarang ang pinuno, ang bigat ng taga ay hindi biro, tumalsik siya mula sa kabayo at bumagsak ng malakas sa lupa. Akala nyo ba mapipigilan nyo kami? Tawa ng bandido. Sa isang hudyat, sumugod ang buong grupo ng mga tulisan. Paano natin sila kakayanin? Sigaw ng isang desperadong porter. Ngunit ang elder na si Master Tang ay may napansin, hindi ito basta-bastang mga magnanakaw sa daan. Ikaranggol mong mamatay sa mga kamay ng Green Forest. Sigaw ng pinuno ng mga bandido habang sumusugod kay Master Tang. Umiling lang ang matanda, sayang. Kung ordinaryong bandido lang kayo, pinatawad ko sana ang buhay nyo. Sa isang mabilis na pitik, lumipad ang isang karayom na may balot ng perperang enerhiya. Pagkatama sa puno, hindi lang ito bumaon, ang katawan ng bandidong umatake ay biglang natunaw at naging maitim na usok. Sa galit ni Master Tang, nagpakawala siya ng ulan ng mga karayom. Bawat tama ay may kasunod na hiyaw ng kamatayan. Walang makatakas, biglang lumitaw ang isang pangkat ng mga nakamaskara. Hindi sapat ang Green Forest, wika ng kanilang pinuno. Sila ang Death Spirit Squad. Ang utos sa kanila, walang ay titirang buhay. Nagkagulo ang battlefield. Ang mga elite ng pamilyang Tang ay nakipagbakbakan, ngunit mas malakas ang bagong dating na mga kaaway. Ang mga porter ay isa-isang pinapatay na parang mga manok. Nakatayo lang ako sa gilid, pinagmamasdan ang bawat galaw, ang bawat talsak ng dugo, at ang bawat hiyaw. Para sa akin, ang lahat ng ito ay parang isang malayo at walang saysay na dula. Manatili sa porma sayon, sigaw nila, pero hindi ko iginalaw ang aking paa. Kahit ang mga mandirigman ng Tang family ay tila mga langgam na dinidikdik ng mga nakamaskarang master na ito. Hanggang sa nakita ko siya, ang kaibigan ko, tinamaan siya ng isang malakas na atake. Nang makita ko siyang bumagsak at sugatan, may biglang kumitig sa loob ko. Isang imahe ang pumasok sa isip ko, noong huli kaming kumain, nang iabot niya sa akin ang bahagi ng kanyang pagkain ng walang pag-aalinlangan. Isang maliit na kilos, pero sapat na para sa akin. Huminga ako ng malalim, naramdaman ko ang asul na enerhiya na dumadaloy mula sa aking kamay patungo sa aking espada. Ang hangin sa paligid ko ay nagsimulang manginig sa kuryente. Nang susunggaban na ng kaaway ang kaibigan ko para sa huling taga, kumilos na ako. Sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ng kidlat ang nagmula sa aking pwesto. Ang kalaban na nasa harap niya, hindi lang namatay, naglaho siya, naging abo sa tindi ng aking boltahe. Anong nangyari? Tinamaan ba tayo ng kidlat? Rinig kong bulungan ng mga kaaway. Ang Heavenly Thunder ni Haiong Wu, bulong ng kaibigan ko, habang nanginginig ang boses. Iligtas mo sila, ang mga kasama natin, pakiusap. Tiningnan ko siya ng malamig. Iniligtas kita dahil ikaw yan. Wala akong pakialam sa kanila. Bakit? Mga kasama natin sila, giit niya habang ang ibang mga porter ay nagmamakaawa na para sa kanilang buhay. Tiningnan ko ang mga nakamaskarang pumapatay ng mga walang laban. Kasama, hindi ko alam ang kahulugan ng salitang iyon. Pero dahil hiling niya ito, sige. Sumugod ako, hindi nila nakita ang aking pagdaan, naramdaman lang nila ang hangin at ang kamatayan. Hinawakan ko ang leeg ng isa sa kanila bago pa man siya makapikit. 1, 2, 3. Nadaanan ko si Master Tang na parang isang anino. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata, siya lang ang tanging nakapansin sa bilis ko. Huminto ako sa gitna ng mga bangkay. Ang espada ko ay may bakas pa ng kuryente. Sapat na ba ito? Tanong ko ng mahinahon. Sa isang huling pagpapakawala ng aking kapangyarihan, ang lahat ng natitirang kaaway ay bumagsak ng sabay-sabay. Tumahimik ang gubat. Ang asul na langit ay muling sumilip sa pagitan ng mga dahon, na tila walang nangyaring massacre. Sa isang lugar, hindi makapaniwala si Wu Monhai. Nalipol ang aking elite squad. Paano? May isang tao na hindi kasama sa ulat, Lady Wu Monhai. Sagot ng kanyang tauhan, isang master na hindi namin inaasahan, isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Wu Monhai, hindi takot, kundi interes ang rumehistro sa kanyang mukha. Kung ganoon,
Ako na mismo ang pupunta, gusto kong makita kung sino ang master na ito. Sa loob ng marangyang punong himpilan ng angkang human, hindi mapakali ang pinunong si Wumon Wang, umalingaw-ngaw ang balita, muling nagpakita ang mga thunder grenades ng pamilyang Tang, mga sandatang mula sa sekta ng kulog na may kakayahang bumura ng isang buong rehiyon sa mapa, kailangang mapasakamay natin ang 5 karwaheng iyon, mariing utos ni Wumon Wang. Habang baka sa kanyang mga mata ang kasakiman, ngunit lalong nag-init ang kanyang ulo nang malaman na ang kanyang anak na si Haya ay tumakas ng walang pahintulot patungo sa bundok Pyongyang. Nagalit si Wumon Wang sa kanyang nalaman at napabigkas na malamang na ang anak niya ay papunta na sa bundok ng Pingding. Hingal na hingal ako habang pinagmamasdan ang paligid. Amoy pulbura, dugo, at kamatayan. Nagawa naming ubusin ang mga kaaway, pero ang kapalit ay napakamahal. Halos lahat ng mga escort ay nakahandusay na at wala ng buhay. Ang tanging nakaligtas lamang ay ang sugatang pinuno ng escort, ang kanyang tagapagsanay, at ang ilang kargador na nanginginig pa rin sa takot. Naririnig ko ang pagtatalo sa side ng Tang clan. Gusto ng bata na kumuha ng ibang ahensya, pero iginiit ng matandang elder ng pamilyang Tang na manatili ang tiwala sa amin. Pinuri pa ng bata ang matanda dahil sa lihim na teknik na tumapos sa laban, ngunit umiling ang master. Hindi ako ang gumawa niyon, pag-amin ng matanda. Nanliit ang kanyang mga mata habang lumingon sa direksyon ko. Itinuro niya ako sa harap ng lahat. Siya, ang may hawak ng espada na iyan ang may gawa. Lumapit sa akin ang matanda, ang kanyang tingin ay tila sinusuri ang kaibuturan ng aking pagkatao. Saang sekta kakabilang? Sino ang nagturo sa iyo? Tanong niya, napakunot ang noo ko. Wala akong sekta, sagot ko ng direkta. Naalala ko si Qian Giha, pero hindi naman martial arts ang itinuro niya sa akin. Ang kakayahan ko ay bunga ng di mabilang na laban ng buhay at kamatayan sa kabundukan. Ako lang ang nagpanday sa sarili ko. Nakita ko ang gulat at pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Halos magpanik na ang kaibigan ko sa likod dahil sa kawalan ko raw ng galang, lumapit siya at humingi ng paumanhin sa elder para sa aking inaasal. Pero hindi ko ugaling magyuko ng ulo kung wala namang dahilan. Akala ko ay magagalit ang matanda, ngunit bigla siyang ngumiti ng kakaiba at sinabi kay Hang Payo. Dahil sa husay mo, ikaw na ang itatalaga kong bagong pinuno ng escort, declare niya. Nabigla siya. Itinurn over sa kanya ng dating pinuno ang responsibilidad bago siya umalis para kumuha ng reinforcement. Mabigat ang tungkulin, pero tinanggap ni Payo ang hamon. Dadalhin ko kayo sa Sichuan ng ligtas. Pangako, wika ni Payo. Habang nagpapatuloy si Dan sa paggiya sa grupo, ang dating pinuno ng escort ay mabilis na ng abayo pabalik sa ahensya. Ang kanyang isipan ay puno ng pangamba para sa mga naiwan niya. Ngunit sa kalagitnaan ng madilim na gubat, biglang tumigil ang kanyang kabayo. May kakaibang presensya. Bago pa man siya makabunot ng armas, isang kislap ng bakal ang hamati sa dilim, isang sandatang may kadena. Sa isang iglap, tumagos ang bagsik nito sa kanyang katawan. Walang kalaban-laban na bumagsak ang dating pinuno, naligo sa sariling dugo sa gitna ng masukal na kagubatan. Sa ibang dako, isang hukbo ng mga nakamaskarang mamamatay tao, ang Blood Demon Being, ang mabilis na kumikilos sa ilalim ng buwan. Patay na ang target. Susunod, ang pamilyang Zhou, utos ng kanilang pinuno. Sa loob ng mansyon ng pamilyang Zhou, payapang nagtatrabaho ang pinuno ng pamilya. Ngunit isang patak ng tinta mula sa kanyang brush ang dumiin sa papel, isang masamang pangitain. Biglang napunit ang katahimikan ng mga sigaw at kalansing ng mga espada sa labas. Nilulusob na sila. Umalis na kayo rito, Chief Steward sa. Sigaw ng kanyang tagapayo at pinuno ng Zhou clan habang pinagmamasdan ang malupit na pag-atake ng mga asasin. Isama mo ang aking mga anak at tumakas na kayo, hindi ito isang ordinaryong pagpatay na kaya nating mapigilan. Kumari pa ng takbo si Chief Steward sa patungo sa silid ni Seolyon kasama si Join. Kailangan na nating umalis, magmadali ka, sigaw ni Steward sa kay Seolyon. Nagulat ang dalaga at nagwikang, anong nangyayari? Paano ang aking ama? Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang mansyon na dati puno ng buhay ay nilamon ng naglalagablab na apoy. Hindi matigil ang mga hiyaw para sa saklolo, ngunit walang awa ang mga salarin. Matapos ubusin ang mga gwardya, nag-utos ang kanilang pinuno, at atakihin ang escort agency. Huwag kayong magtitira ng kahit ano. Mabilis ang tibok ng puso ko, kasing bilis ng pagtakbo ng aking kabayo, kasama ko ang aking kapatid at ang direktor, pilit naming inilalayo ang aming sarili sa impyernong naiwan sa mansyon, lumingon ako at halos gumuho ang mundo ko, hindi lang ang aming tahanan ang nasusunog, maging ang aming ahensya ay nilalamon na rin ng apoy, huwag kang hihinto, sigaw ng direktor, gusto kong bumalik para kay ama, pero pinaalalahanan ako ng direktor kung gaano siya kalakas, siya ang pinakamagaling na spearman ng Hanem, aniya, kailangan kong maniwala. Sa gitna ng nasusunog na bakuran, hinawakan ng pinuno ng pamilyang Zhou ang kanyang sibat, sa isang makapangyarihang pag-ikot ng sandata, nagpakawala siya ng enerhiyang nagpatalsik sa mga kaaway sa paligid, alam ng lahat, ito na ang pinakamahirap na laban ng kanyang buhay, habang pinaliligiran ng mga mamamatay tao, nanatili siyang matatag upang bigyan ng oras na makatakas ang kanyang mga anak.
Isinasakripisyo ni Ama ang sarili niya para sa atin. Hikbi ko habang patuloy kami sa pag-arangkada. Tinangka kaming kausapin ng mga especially iya mula sa Mirim Alliance. Ngunit ang sabi nila ay kailangan na nilang bumalik agad para magulat. Kung hindi natin sila maaasahan, iisang tao lang ang naiisip ko, sabi ng direktor habang pawisan ang mukha. Naalala niya ang porter na tumalo sa mga bandido noon. Nagpaalam ako sa mga especially iya at nanalangin. Kung mahahanap lang namin si Hayongwoo, alam kong may pag-asa pa kami. Sugatan at hapong-hapo, nakatayo pa rin ang pinuno ng pamilyang Joe sa harap ng pinuno ng mga salarin. Sino kayo at bakit nyo inaatake ang Joklan? Sigaw ng pinuno, gusto mong malaman ang dahilan bago ka mamatay, wika ng pinuno ng mga assassins, magpakita ka, sigaw ng pinuno ng Joklan. Isang pulang enerhiya ang biglang tumama sa kanya, isang pamilyar na teknik na hindi niya inaakalang buhay pa, sa isang mabilis at nakamamatay na saksak, bumagsak ang haligi ng pamilyang Joe, ang lahat ay naging abo. May isang lalaki na lumapit sa Blood Demon ang namuno at nagmassacre sa Joklan. Tinanong niya iyo kung bakit humantong sila sa pagpatay sa buong angkan ng Joklan. Sumagot ang Blood Demon, alam mo ba ang relasyon ko kay Chon Gija? Sumagot ang lalaki, alam kong magkaribal kayo sa larangan ng buhay. Nagwika ang Blood Demon na tama. Kaming dalawa ang may parehas na bond na hindi maalis sa amin. Ako Nolan ang natitira ngayon at itong lugar na ta. Dito nagsimula ang lahat. Ang pagplano ni Chon Gija na lumikha ng 100 martial artists upang pabagsakin ako. Nararapat lang na dito din ako magsimula para wakasan ang mga naging plano niya sa akin. Madilim ang gubat at ramdam ko ang presensya ng mga humahabol sa amin. Lumingon ako sa aking kapatid, pagod na siya, gumaralgal ang kanyang paghinga. Biglang may lumipad na kadena sa hangin. Kuya, sigaw ko, pero huli na. Tumama ito sa kanya at buong lakas siyang tumalsik mula sa kabayo. Bago ko pa magawa ang anuman, isang kaaway ang tumalon sa akin. Nawalan ng kontrol ang kabayo ko at bumagsak ako sa matigas na lupa. Naririnig ko ang boses ng direktor na tinatawag ang pangalan ko, pero napapaligiran na kami. Dito na nagtatapos ang pagtakas nyo, banta ng mamamatay tao habang nakataas ang kanyang espada. Napapikit ako at humingi ng saklolo sa kawalan. Sa gitna ng aking takot, biglang nagliwanag ang paligid ng asul na kuryente. Isang pamilyar na liwanag. Napatingin ako sa itaas at nakita ang isang aninong dahan-daang lumalapit. Siya nga, tumingin siya sa akin ng may seryosong mukha at itinuro ang kanyang kamay sa aking direksyon. Narinig ko ang boses mo na humihingi ng tulong sa gitna ng gabi, sabi niya. Sa wakas, dumating na ang aking tagapagligtas. Hindi ko mapigil ang mapaiyak sa sobrang ginhawa. Isang madilim na paligid, habang nagpapatuloy kami sa paglalakbay at pag-escort, bigla akong nakarinig ng boses, isang boses ng babae, tulungan mo ko, ang sabi ng may halong takot. Napansin ni Hang Pyo na parang may iniisip ako, babalik ako, bigla akong nasabi sa kanya, babalik ka ba? Saan ka pupunta? Wika ni Hang Pyo, sabay napatingin na din si Elder Tang Chulji. Nakaramdam ako na kailangan kong magmadali at biglang umalis nang hindi ko na nasagot ang tanong ni Hang Pyo. Tinatawag mo ko, wika ko sa aking sarili. Nakita ko ang assassin na akmang hihiwi na ng espada si Solyon, nakita ko rin si Solyon na umiiyak at nag-aantay ng isang milagro na may magligtas sa kanya. Oo, please, iligtas mo ko, Hayongwoo. Bigla akong dumating sa bilis ng isang kidlat at sinira ang espada na sanang kikitil sa buhay ni Solyon. Paglapag na paglapag ko ay seryoso ang aking mukha at nagwikang, narinig ko ang tawag mo, Solyon. At sa isang iglap lang ay bagsak na ang assassin na siyang papatay dapat sa dalaga. Kita ko ang gulat sa mga mukha ng iba pang assassin. Samantala, nagsalita ang tito ni Solyon at sinabing, pakiusap, alagaan mo si Solyon para sakin. Yun lang ang aking hiling. Hinawakan ko ang ulo ni Solyon upang alisin ang takot at mga naipong pagod sa kanyang katawan. Panasan mo ang mga luha mo, wika ko kay Solyon. Lahat ng ito ay matatapos din, sinabi ko kay Solyon habang akmang susugulin ako ng mga natitirang assassin. Habang papalapit na sila ay bigla akong tumalon at iwinasiwas ang aking espada papunta sa mga mamamatay tao. Bago sila maglaho ay nakita ko sa mga mata nila ang gulat at pagkamangha sa nakita nilang kakaibang estilo. Nagulat si Solyon sa kanyang nakita, ang mga assassin na humahabol sa kanila ay naglaho na lang at naging abo. Ang galing, halos 20 assassins ang naging abo sa isang iglap. Kung mayroon lang ako ng ganitong klaseng lakas ng gaya ng sa kanya. Nailigtas ko sana o naipagtanggol ang aking clan. Matapos ang labanan, inilibing namin ang kanyang tito at kuya. Babalik ako, babalikan ko kayo, pangako yan, bibigyan ko kayo ng mas maayos na lugar kung saan makakapagpahinga kayo ng maayos. Nabanggit ko sa aking isipan habang nakatingin sa kanilang mga puntod. Bigla kong natanong si Hayongwoo. Hayongwoo, ano nang gagawin ko ngayon? Paano ako mabubuhay ng sarili ko lang ngayong wala na ang ama, tito at kuya ko?
Napaisip ako sa tanong ni Solyon ay naibulong sa sarili na, mag-isa, ako din ay nakaraos sa malaimpyernong lugar na yun ng mag-isa at nakalabas sa masalimuot na lugar na yun. Ang unang umunawa sa akin at nagbigay ng simpatsya ay si Solyon kaya andito din ako para sa kanya. Nasabi ko kay Solyon na, mabuhay ka ng may taas noo at pasasalamat sa mga nagbuwis ng buhay para sa'yo. Mabuhay ka sa kung paano mo gustong mabuhay. Ako, mabuhay sa kung ano ang gusto ko. Gusto kong sumama sa escort mission. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabing, aalis na tayo, huwag kang bibitaw. Ginamit ko ang isang movement art na tila lumilipad ka sa ere. Isang mabilis na teknik upang mabilis na makapunta sa gusto mong patutunguhan. Ang ginagawa ni Hayongwoo sa akin ay nagbibigay sa akin ng comfort na hindi maipapaliwanag ng kahit anumang salita. Isang movement art na nagpapagaan sa aking pakiramdam, ang husya niya talaga. Kung iisipin, ang tito ko ay isang magaling na martial master din ngunit pagdating sa mga assassin na pumatay sa kanya o wala siyang kalaban-laban. Ngunit ito sa Hayongwoo ay walang kahirap-hirap na pinulbos ang mga kalaban sa isang iglap lang. Bakit ang lakas mo? Di naman halos nagkakalayo ang edad natin. Wika ko kay Hayongwoo. Kung ginugol mo ang oras mo sa pakikipaglaban na palaging nakataya ang buhay mo, magiging ganito ka talaga. Sino ang mga kalaban mo? Ang mga halimaw. Mga demonyo. Tungkol dyan, maaari mo bang ikwento ang lahat? Iniisip mo ang tanong ni Solyon kung sasagutin ko bagat, ang ikwento ang karanasan ko sa impyerno na yun at unti-unting bumangon upang makapaghiganti para sa mga kasama ko na namatay, para habulin ang ugat at dahilan kung bakit kami nasa impyernong yun, Chongija, sa huli. Patay na siya, di ko man lang naipaghiganti ang mga kaibigan ko. Ikukwento ko sa iyo lahat sa tamang panahon, at nakarating na kami sa escort team. Nagulat si Hang Pyo at kasama ko na si Solyon. Naalala ko ang sinabi ni Hang Pyo na di siya naniniwala na patay na si Chongija. Nagkaroon ako ng pag-asa na maipaghiganti ko pa ang mga kaibigan ko kung totoong buhay pa nga siya.